Muling nayanig ang usapin ng corruption sa flood control at iba pang proyektong infrastruktura matapos bigla ang magbitiw si Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. Sabi ng Malacanang, unfortunate ang nangyari pero tuloy ang trabaho ng komisyon. Ngunit kung tutuusin, mas malalim ang problema rito. Sino ba talaga ang pinoprotektahan? At sino ang nais ilaglag? Kilala si Magalong bilang dating general na sumikat dahil sa imahe ng katapatan at pagiging matuwid. Pero hindi ba't mas lalong kahina-hinala ang pagbibitiw niya matapos lamang ng ilang araw sa pwesto? Ang sabi niya, ginagawa niya ito para maprotektahan ang integridad ng ICI. Ang tanong ng masa, integridad laban kanino? At bakit tila mismong palasyo ay agad na naghugas kamay at nagsabing tuloy ang laban kahit wala na si Magalong? Kung tunay ang laban kontra corruption, bakit parang mas marami pang drama kaysa konkretong resulta? Hindi ba't ilang linggo nang pinaputok ang pangalan ni Zaldico, Romualdez at iba pang kongresista sa mga flood control anomalies? Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na aksyon. Puro hearing, puro salita, puro independent commission. Pero ang mga pangunahing pangalan, hindi man lang mahila sa korte. Kung ikukumpara noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, simple lang ang laban sa droga at kriminalidad. Diretso, mabilis, walang paligoy-ligoy. Ang gobyerno noon, hindi takot magpangalan ng sindikato at hindi nag-aatubiling ipakita sa taong bayan ang resulta. Ngayon, sa halip na resolusyon, puro political maneuvering at palusot ang naririnig. Makikita rin dito kung paanong ginagamit ang mga independent commissions bilang panakipbutas. Kapag mainit ang galit ng taumbayan, magtatayo ng komisyon. Kapag lumamig na, tapos na rin ang ingay. Kung seryoso ang kasalukuyang administrasyon, dapat kasuhan agad ang mga sangkot at hindi lamang pinapalamig ang usapan sa pamamagitan ng resignation o pagkaka-dissolve ng issue. Ang katotohanan, ang resignation ni Magalong ay malinaw na indikasyon ng kawalan ng totoong political will ng kasalukuyang liderato. Kung may tunay na suporta mula sa taas, bakit siya magbibitiw? At bakit mas inuuna ng palasyo na sabihing respetuhin ang autonomy ng komisyon kaysa pangalanan ng mga utak ng anomalya? Sa dulo, ang taong bayan ang talo. Habang pinaglalaruan ng mga nasa kapangyarihan ang naratibo ng Independent Commission, patuloy ang pagdurusa ng mamamayan sa baha, mataas na bilihin at kawalan ng direksyon. Isa lang ang malinaw, kung si Duterte pa rin ang nasa Malacanang, hindi ganito kakupad at kalabo ang laban kontra korupsyon.